ng ating pong discipleship. Nasaan na inyong mga libro? So praise God, hallelujah. And before we go further, tayo pong lahat ay tumayo. At hilingin natin ang gabay ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, Jesus. Heavenly Father, we come to you, O Lord God, this morning. We give you praise, we give you honor that your name alone deserve. Thank you so much, O Jesus, sa pagkakataong ito, Panginoon, na minsan pa muli mo kaming tinipon upang mag-aral ng iyong salita. Gabayan mo ang bawat isa sa amin, O Jesus. Help us, O Lord God, to focus to your word today. Alisin mo ang anumang, Panginoon, O God, kapigatian sa aming mga buhay, Panginoon. Anumang mga isipin, O Lord God, mga problema, Jesus, hawiin mo itong lahat, O Lord God, and give us a freedom, O Lord Jesus, na makinig sa iyong mga salita sa umagang ito na bilang Ama. Anoint the lips of your servant, for I can do nothing without you, Jesus. Minister in our midst, O Lord God, in such a way, and we claim all the blessing, O Lord God, upon your word today. In Jesus' wonderful name we pray. Amen, amen, and amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. You may be seated. Praise God. Hallelujah. Sa may mga libro, lahat po ay may libro na. Wala pa din. Pero nag-order tayo, wala pa din. Asan Sir Judy din pala? Paki-distribute na, yan ata, may mga libro nang naka-ready. So, noong nakaraang Sunday, mga kapatid, sino nandito last Sunday? Taas ang kamay. Ayan, marami akong tatanungin. Okay, sana po yung ating memory verse last Sunday. Ang ating memory verse last Sunday ay? Oh, hindi nyo natandaan. Ano yun? Memory verse? Tandaan po natin mga kapatid, ang ating pong lesson ay mayroon pong 10 memory verse. So last Sunday, isa lang ang aking binigay. Hebrews 11:6. Sino nag-memorize noon? Bigay pa naman sana ako ng malaking premyo. Wala? So ang ating pong memory verse last Sunday sa ating lesson 1 is Hebrews 11:6. So hopefully, ang ating po mga memory verse, i-memorize po natin para din po yan sa ating po mga kaluluwa. At ang ating lesson 2 for today, ang ating po memory verse, pakisulat nyo sa inyo po mga libro. O kung may dala po kayong ballpen at papel, isulat nyo po yan. Sa page 5 na tayo, ang ating po memory verse is Mark 15:16. Ang i-cover po natin is page 5 up to page 8. Partial ng page 8. So, praise God. So, let's have a short recap sa ating pong lesson ng nakaraang linggo. Amen. Ano po ang naunawaan nyo sa ating pong tinalakay in a few sentences last Sunday? Pwede pong tumayo? Tayo na mga kapatid, yung nakinig sa akin last Sunday. Sabi nakalimot. Ano po ang ating tinalakay? Yes, it is water baptism. Pero ang haba nun 1 hour akong nagsalita dito. Foundation. Ano ba yung foundation? Ha? Tayo. See? Pero naunawaan niyo po ang ating lesson, mga kapatid. Praise God. Nandito ata si Sister Skylab. Nakita ko yung nandito siya. Ay, ayun. Welcome here, Sister Skylab. Praise God and family. Praise the Lord. Hallelujah. Noong ang karaang linggo, mga kapatid, ating pong pinag-usapan ang foundation ng ating pong pananampalataya. At napakahalaga sa bawat tao, mga kapatid, na tinawag ng ating pong Panginoon na tayo po ay magkaroon ng matayog na foundation. Amen? Amen. Nung tayo po tinawag ng ating pong Panginoong Jesucristo sa ngalan ng paglilingkod, no? Hindi lamang po tayo nandirito, mga kapatid, kundi dapat meron po tayong ginugol sa ating pong mga sarili.
na hindi lamang tayo tagapakinig, hindi ka lamang makapagpa-attendance po dito, bagkus tayo po ay lumago sa ngalan ng paglilingkod. Amen? At para po tayo lumago, may itinuturo po ang salita ng ating pong Panginoong Jesucristo. Hindi po tayo magiging matatag na mananampalataya o isang Kristiyano kapag wala po tayong pananampalataya. Amen ba? Are you with me? Amen! Palakpakan na natin minsan pa ang Panginoon. Amen. So napakahalaga mga kapatid sa bawat tao na mayroon po tayong pananampalataya. Matanong ko kayong muli, saan po natin makukuha ang pananampalataya? Sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Amen. Ngayong umagang ito, kayo lahat ay nakatingin sa akin. So I hope and pray na kayo po talaga ay nakikinig. Amen? Dahil marami pong taong nakatingin nga, pero hindi sila nakikinig. Di po ba? Sabi nga, physically present, but di po ba? So alam na natin, maaari nakatingin ka sa akin, pero ang isip mo pala ay nandoon sa tansa. Di ba? So dapat mag-SM tansa kami. Ba't ba ako nakaupo dito? Dapat na ganito ako. Di po ba? So mahalaga mga kapatid, kasi sinabi po in the book of Revelation that who hath ears to hear. Dahil alam ko lahat po tayo ay may tenga. Pero hindi lahat ng tenga ay nakakapakinig. Kaya sinabi ng Revelation that who hath ears to hear, let him hear. Makinig ka daw. Sabihin mo nga sa iyong katabi, makinig ka. Ulitin mo. Kasi mga kapatid, sa darating na linggo, magtatanong na naman tayo dito, anong naunawaan nyo? Di ba? Eh, yung pala hindi nakikinig. Di po ba? So tayo po ay makinig. So napakahalaga sa isang mananampalataya na tayo po ay mayroong faith sa ating pong puso. So para magkaroon tayo ng isang pananampalataya, kailangan tayo po ay nakikinig at nagbabasa ng salita ng ating pong Panginoong Jesucristo. Amen. Sino dito ang naglilingkod na sa Lord na nasa 30 years? Taas nga ang kamay ng nasa 30 years na sa Lord. Maliban sa akin. Wala? 20 years. Wala pa? Oh, 10 years. Nasa Lord, meron ng 10 years. So doon makikita natin mga kapatid, ang ating pong paglakad sa ating pong Panginoon ay iba-iba. No? Ako matagal na ako sa Lord, ilang dekada na po ako sa ating pong Panginoon. But do you think na tayo po ay makakapag-stay longer sa paglilingkod sa Diyos kung wala tayong tamang pundasyon? Hindi. Di po ba? Kailangan ang isang mananampalataya ng Diyos, ang bawat kaluluwang papasok diyan sa pinto na yan, ay kailangan meron pong foundation. Para nang sa ganon, tayo po ay manatili. Though, ng iglesia po ng Panginoon ay sabi nga, it is a revolving church, na ang tao ay come and go. Pero kahit revolving tayo, kahit saan tayo dalhin ng ating pong Panginoon, dahil may pananampalataya tayo po ay mananatili. Amen. Kaya kahit di ba, ang iba sa atin ang galing pa sa malalayong lugar, anong ginagawa? Naghahanap tayo ng church. Di po ba? Amen. Siguro naman, kung magiging honest po tayo sa ating pong sarili, kapag wala po tayo sa tahanan ng Diyos, iba ang pakiramdam. Sino ang karamdam ng ganun? Amen. Di ba? Napakahirap po mga kapatid. Katulad lang yan, example po natin na ating po mga cellphone. Di ba? Kailangan ng battery niyan. Sa ngayon siguro, full charge ka, Brother Jobert. Pero dadaan ang mga araw ng iyong buhay. Kapag hindi po tayo naka-attach sa outlet, which is ang ating pong Panginoong Jesucristo, yung 100% na Brother Jobert, unti-unti po yung bababa. So ano mararamdaman natin? Tayo po ay manghihina. So ganun po ang pananampalataya natin sa ating pong Panginoong Jesucristo. No? So kaya napakahalaga mga kapatid na tayo po ay maging mapagbantay sa ating pong mga sarili.
pananampalataya, i-increase po natin. Dahil ang sabi dito sa page 4, sa Colossians 2, 6 and 7, as ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him. Tayo po ay inaatasan na lumakad ayon sa ating pong Panginoon, rooted and built up in Him, and established in faith, and ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. Tayo po ay inaatasan ng Diyos na we have to walk. Kaya nga nung tayo po ay na-convert, tayo po ay na-expect sa atin ng ating pong Panginoon that we have to walk according to the newness of life. No? Nung tayo po ay na-convert sa ating pong Panginoon, lahat ng convert, taas ang kamay. Baptize in Jesus' name. Pakitaas ang kamay. Para klaro tayo sa ating pong sarili. Merong ibang hindi baptize. So doon po natin makikita mga kapatid na meron po tayong kailangang gawin sa ating pong Panginoon upang ma-secure ang ating pong mga sarili. Amen. And take note mga kapatid, ang ating pong pinag-uusapan today, the water baptism, a sign of a new covenant. Pag sinabing covenant mga kapatid, it is an agreement between two. Pakikipag-covenant mo sa atin pong Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. At tayo po ay kinakaman ng Diyos that we have to walk in Him, grounded and rooted, built up in Him. Amen. So paano mangyayari yon? Kung tayo po ay may pananampalataya at namumuhay ayon sa kalooban ng atin pong Panginoong Jesucristo. Amen. So faith in God's Word lead us to the next step of our salvation. Sino po dito ang gustong maligtas? Amen. Taas ang kamay ng mga gustong maligtas. O di ba lahat po tayo? I believe in my heart na bawat isang nandito sa lugar na ito. Bakit ka nandito? Dahil sa iyong kaligtasan. Di po ba? Siguro naman wala na tayong ibang dahilan kung bakit nandito tayo. Because gusto natin maligtas. Di po ba? Pero mayroon pong prerequisite ang kaligtasan na ibinibigay sa atin ng ating pong Panginoong Jesucristo. Atin po yung iisa-isahin. Amen. Una, kapag lumapit po tayo sa ating pong Panginoon, napag-usapan na po natin noong mga previous pa, na kailangan tayo po ay mayroong pagsisisi. Repentance, natapos na natin yan. And then, kailangan mayroong pong pananampalataya. And at this time, ating pong pag-uusapan naman ang water baptism. Everybody say water baptism. Water baptism. Yes. So water baptism, those wicked, sinful acts and thoughts must be remitted or sent away. And the water baptism, the choice is finalized by burying our old person. Kapag ka nagpabautismo, sino nakakaunawa dito ng baptism? O ngayon lang narinig ang word na baptism? Lahat naman, alam po, no? Kunti lang nabigay. Alam ba lahat ang baptism na salita? Amen. Pero kailangan po naiintindihan po natin bakit kailangan tayo mag-undergo sa water baptism. Amen. So ang water baptism mga kapatid, ating pong pag-uusapan at tayo po ay dadako sa page 5 ng ating pong mga libro. Sino ang may libro? Okay? Pakibasa mga kapatid ang first paragraph dyan. Tayo at basahin ang malakas until Luke 16:24. Page 5. Page 5. Baptize, to dip or to sprinkle. Ito po. Upon examination, the word baptize reveals an interesting story of use. It's a purely Greek word, merely written in letters of the English alphabet. Our English word baptize comes from the Greek word baptizo. The basic root is bapto, occurring 3 times in the Greek text of the New Testament. Each time, it is translated by the same English verb, to dip. First, the rich man in hell screamed, "Father Abraham,
have mercy on me, and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue. Luke 16:24. Thank you so much, Sister Beth. Ang sabi dito mga kapatid, baptize, / to dip, or to sprinkle. Amen. Para po maintindihan natin mga kapatid, the word baptize is come from the Greek word baptizo. Pag sinabi pong baptize, ito po nagmula sa Grekong pananalita, ang ibig pong sabihin ay baptizo. No? Baptizo mga kapatid. Patungo sa English, ito po ay na-translate sa salitang to dip or to immerse. Amen. Unawain po natin maigi. Dahil very important sa atin po mga kapatid, na pag sinabi po nating baptism, nagkakamali po ang karamihan. Dahil ang akala nila sa baptism ay yung pong nakaugalian natin na tayo po ay wisikan lang. That is not baptism. Amen. Sa Greek mga kapatid, ito po ay ano? Baptizo. Ano ang meaning sa English? To dip or to immerse. So asaan doon ang sprinkle? Wala po. Ang sprinkle mga kapatid naman, ito po mga kapatid ay gagaling din sa Greek na pananalita. Ang meaning po ng sprinkle ay raptizo. Raptizo. Kapag ka ikaw, ang kiniklaim mong baptism ay wisik lamang, o yung inanuhan lang tayo sa ating noo, hindi po yan baptizo. Kundi po yan ay raptizo. Ayan. So, huwag tayong magkakamali mga kapatid. So now, mayroon po isang example dito sa Bible, written in the book of Luke, na kung saan mayroon po doong mayaman. Na nandoon siya sa isang mainit na kalagayan. So ano ang sabi? Utusan lang daw si Abraham na anong gawin? Ilubog niya. Ilubog. Yung dulo ng dagat. So doon po minention ang word na to dip. So ibig sabihin yung taong yon nasa ang kalagayan? Nasa hell. Nasa malamig o mainit? Mainit. Nasa mainit pong kalagayan. Kaya ang request ng taong ito na, Father Abraham, have mercy on me. Send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue. So ibig sabihin, dito pa lang sa scripture na ito mga kapatid, nagpapatotoo na mayroong pong kalagayan na mainit. Mayroong lugar na mainit. Amen? Amen. Another thing, next is Jesus identifying and betraying disciples by saying, He it is to whom I shall give a sop when I have dipped it in John 13:26. Ang ating pong Panginoon during the Last Supper, nagsawsaw po siya ng tinapay. Nagsawsaw po ang ating pong Panginoong Heso Kristo. Yun po ay simbolo ng kailangan pong dip or to immerse. So doon po inaalintulad ang ating pong bautismo. Amen. At ang bautismo ay nalintulan din po yan sa paglilibing. Amen. So the third instance is in John's description of Jesus returned to earth leading the armies of heaven. And he had clothed with vesture dipped in blood. Revelation 19:13. So dito, nagsisignifies mga kapatid na kailangan po may ilulubog. No? Doon sa amin sa Hong Kong mga kapatid, ang church po doon, mayroong pong baptistry. No? May baptistry po kami doon na ready na ang taong ready tumanggap sa Diyos ay hindi na po tayo lalayo pa, kundi dyan mismo sa tagiliran ng church, mayroon na po tayong baptistry. Dahil napakalaga na mabaptize po kaagad ang isang tao. Dahil sinabi po ng Bible that today, sabi niya, harden not your heart, for today is the day of your salvation. So in these three passage, the Greek verb bapto means to dip something into fluid. No, bakit natin ito paulit-ulit mga kapatid? Para maintindihan po natin na ang baptism o from the Greek word baptizo, ang meaning po niyan ay to dip or to immerse.
Amen. Baptist is just a common, ordinary household word used in the Greek language. Amen. So dito po mga kapatid, napakalaga po sa atin na tayo po ay mailubog sa tubig. Naalala ko mga kapatid, when I was baptized, ay bata pa ako noon, mga around 18 ang aking pong edad. So syempre, 18 po tayo, ina-explain lang tayo ng Word of God, hindi natin kaagad lahat ma-absorb. Pero nung napukaw na po ang aking diwa, na napakalaga ang bautismo po natin, na ako po ay nagparibaptize. Dahil nalito ako noon, hindi ko alam kung anong baptism ang ginamit po sa akin. So mamaya-maya, ating pong pag-uusapan, ano nga bang pangalan ang kailangan gamitin po sa atin sa bautismo. So dito mga kapatid, on page 6 ng inyong libro mga kapatid, page 6, yan po ay istorya, hindi na po natin babasahin. Yan po ay istorya during the Great Orthodox Church, na ang churches before, listen, ang churches before, ang kanila pong bautismo ay sa pamamagitan ng paglubog. So dahil na marami pong nangyari sa history ng church, ng mga churches mga kapatid, yung po ay napapalitan from generation to generation. So nung napalitan na yun mga kapatid, may isang instance na, kasi dati ang pagbabautismo nga ay nilulubog. So may mga panahon mga kapatid na ang dami nilang babautismuhan. May isang churches nga daw doon na umabot sa halos 3,000 ang kailangang bautismuhan. So isip-isipin mo kung ikaw ay isang baptizer, ikaw ang taga-baptize, 3,000 ang ibabaptize mo. Ano mararamdaman natin? Pagod. Mapapagod. Nang dahil po diyan mga kapatid, unti-unting napalitan ang kanila pong initiation of baptism. So kaya magtataka kayo ngayon, may mga churches na hindi po masyadong ini-emphasize ang water baptism. Dahil nagbago na sila mga kapatid. Sabi nga rito, even the ancient cathedrals of Roman Catholic Church in Pisa, Florence, and Italy are equipped with magnificent baptistry. So ibig ko sabihin, dati-rati ang kanilang church ay immersion talaga, ilulubog. Kaya nga mga baptistry nila, ang gaganda. No? Ang gaganda po ng kanilang mga baptistry. So anong sabi? For the centuries, men have been making the gospel of Jesus Christ convenient by sprinkling convert rather than immersing. Kita nyo? Unti-unti, from generation to generation, nagbago. No? So ito na po ang nakakatakot mga kapatid. Na sa tagal po natin sa paglilingkod sa ating pong Panginoon, saints of God, maging aware po tayo. Na hindi po tayo magagan astray sa anumang mga katuruan ng sanlibutan na mai-encounter po natin. Baka isang araw, isa ka na rin doon sa nadadala na. No? Yung dating turo na itinuro po sa atin, nagbabago na. Kaya mapapansin nyo, maraming mga believers ngayon na parang modern believers na. Dati, napaka-modest niya. Pero lumipas ang panahon, nawawala ang modesty. No? Bakit? Nasasalihan po tayo ng mga nangyayari sa sanlibutan ito. Ganun po ang nangyari sa kanila. Ganun ang nangyari sa kanila mga kapatid. At ano ang sabi? Several Protestant churches today still contend that sprinkling or pouring constitute water baptism. They maintain the mood of water baptism can be varying with climate and circumstances. See? May mga churches, listen carefully, na nagtuturo po mga kapatid na kumbaga pinapagaan ang lahat according to their conveniency. Sa abroad mga kapatid, lalo na sa lugar na may mga winter, ika nga. Naranasan po namin yan sa Hong Kong dahil sabi ko nga sa inyo, meron po kaming baptistry doon. At ang baptistry po namin ay parang medyo may pagka-porcelain ang kanyang style ng kanyang pagkabasag. Pero hindi siya talaga, wala siyang naka-install na heater. Naalala niyo yung Sister Connie? Sister Annabel? Pero hindi siya nakadikit doon sa ano,
inaano lang natin doon. So, anong nangyari mga kapatid? Dahil hindi naman talaga yung katulad ng ibang mga bata na pipihitin mo lang, may heater na kaagad. So, ang ginawa po namin, bumili ng heater. Para nang sa ganon, ito pong taong magpapabaptize during winter, ay kakayanin mo ang lamig ng tubig. So, marahil itong nangyari doon sa mga ancient churches, ganun po ang nangyari dahil grabe ang winter sa kanila. Nanlalamig ka ngayon. So, paano ka magpapabaptize? Di ba? Sa sobrang lamig. So, ginawan po namin yan ng solusyon. No? Hindi po dahilan ang klima para hindi po natin sundin ang salita ng ating pong Panginoong Jesucristo. So, kahit winter sa Hong Kong, meron po kami doon pagbabaptize. No? At ready po palagi ang lingkod ng ating pong Panginoong Jesucristo. Linggo-linggo mga kapatid, during our service, meron po kami pag-i-invite sa mga taong nais tumanggap sa ating pong Panginoon through water baptism in the name of Jesus Christ. Kaya yung tao mga kapatid, nasasala na po kaagad. Bakit? Napakahalaga sa isang tao. Napakahalagang isipin po natin sa ating pong sarili. Bakit ka nandito sa oras na ito? Kasi kung nandito ka, wala lang Sister Chat, mag-attend lang naman ako. Di ba? Pero wala kang ninanais sa iyong sarili, useless po ang pag-upo natin dito. Pero yaman din lang na ikaw ay nandyan. Kailangan po gawin natin kapaki-pakinabang ang pag-upo mo. Hindi po yan useless harapan ng ating pong Panginoong Jesucristo. Napakalaking bagay ay ikaw ay nandiyan sa oras na ito. Amen? Amen. Amen. Praise God. Palakpakan nga po natin ang ating pong Panginoon. So the controversial word, ayan, patuloy natin sinasabi. Since the word baptizo or baptize is unfamiliar word to English speaking, no? Why was the word never translated? So the best known and most influential of all English translation is the King James Version. Tandaan po natin mga kapatid, ang original na writing ng Bible mga kapatid, sa original na translation, ang Old Testament, ito po ay nakasulat sa anong salita? King James Version. Hebrews in Greek, ang Old Testament, ito po ay nakasulat sa Hebrews in Greek. Ngayon, ang tanong, nakaintindi ba tayo ng Hebrews in Greek? Di po ba hindi? O hindi. So, from the translation mula doon sa Hebrews in Greek, patungong English, ito po ay na-translate sa King James Version. Kaya dapat tayo po, ang hawak nating Biblia ay King James Version. No? So, in-encourage po tayo na King James po ang ating bibilhin na mga translation po ng Bible. Amen? Tingnan mo ang Bible mo, kung anong translation yan. King James, di ba? Ayan po mga kapatid, napakalaki. Authorized King James Version. Sa ibang wala pang mga Biblia, pag bibili po kayo, basahin nyo dito, nandyan yan sa baba. Minsan may makikita kayo dyan na Today's English Version, New International Version, marami pong version. But we encourage you to buy the King James Version. Amen? Praise God. In the 3rd chapter of Matthew, they found the word baptizo. All scholars knew that the real meaning, but unsure about dealings with terms that conflicted in the practice of sprinkling in the Church of England. So what they did, they counseled with the king. Dahil nga, katulad ng nasabi ko sa inyo kanina mga kapatid, ang church ay marami pong nangyari. No? Alalahanin po natin mga kapatid na dumating po sa iglesia ng Panginoon ang tinatawag na Dark Ages. So hindi po yan sa inyo tatalakayin, pero nang dumating ang Dark Ages, marami pong nangyari sa iglesia ng ating pong Panginoon. At maraming napalitan. Kasama po dito ang tinatawag na sprinkling. Kaya maobserbahan po natin na tayo mga kapatid ay dumaan man din sa ganyang pong uri ng initiation. Sino nakaranas ng sprinkling? Di ba ako? Na-sprinkling kami mga kapatid.
So salamat sa ibang hindi po nakaranas. Pero kapag tayo po ay nasa Roman Catholic, ganun po talaga. No? So listen very carefully. Ang baptism, mga kapatid, pag pinag-usapan po natin ang baptism, ito po ay nagsisignify na to dip or to immerse. At ang tao, bago ka mabautismuhan, ang isa sa prerequisite, listen carefully, dahil ito po ay mahalaga sa ating pong kaligtasan. Para tayo po ay maligtas, ang kinakaman po sa atin ng ating pong Panginoon ay repentance. Everybody say repentance. Repentance. Ang tanong, ang sanggol ba nagre-repent na? See? Wala pong kakayanan ang mga batang paslit na sila po ay mag-repent. So, pero tayo po ay kinakaman ng Diyos na mag-repent. Lalong-lalo, walang kakayanan ang mga batang maliliit na sila po ay bautismuhan. Kung kaya ang mga bata, sila po ay dinededicate lamang sa ating pong Panginoong Jesucristo. Kaya kapag may mga bata tayo dito, yan po ay iaalay. Katulad po ni Hannah, iinalay niya ang kanyang anak na si Samuel sa ating pong Panginoon. Hindi po obra na ang mga batang maliliit dito, yan po ay i-baptize. Maling-mali. Una, hindi po ay marunong magsisi. At ang ibinabaptize po, mga kapatid, dapat ay nandoon na sa tinatawag na age of reason. Everybody say age of reason. Kailangan ang tao na mag-undergo sa water baptism ay nandoon na po sa kanyang kamalayan ng ano ang right and wrong, at doon ka lamang pwedeng bautismo. Marahil ang lahat bang youth ay baptized na? Lahat ba na youth? Sigurado? Sa taas niya ang kamay ng lahat ng youth na nabaptized in Jesus' name. Kung merong hindi pa ng taas. So may mga youth na hindi pa nabaptized in Jesus' name. So, you are already the age of reasoning. Si Bless, ang aking po mga anak, nabaptize po sila at the age of 9. Ang mga bata po natin, kung ilan ay nasa 5 years old, nag-elementary na, may pag-unawa din, unti-unti po nating turuan sa ngalan ng water baptism in the name of Jesus Christ. No? Turuan po natin sila. At isang araw, yan ang magsasabi na sa iyo, tatanggap na ako sa pamamagitan ng water baptism. But naintindihan niya eh. O bakit hindi ito nagpapabaptize? Ito wala sa'yo nag-explain, ano? Wala nag-explain? See? Wala pa rin nag-explain. O ayan, ang dami mag-explain. Tulungan po natin, mayroon pa tayong youth dito na hindi pa nabautismuhan. So seryoso ito, mga kapatid, huwag po tayong papayag na ang ating pong kapamilya, ang kasama sa iglesia ng ating pong Panginoon ay hindi pa baptized in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Huwag po tayong papayag, mga kapatid. Amen? Amen. So, in Matthew 3:6, and they were baptized of him in Jordan. Mababasa po natin yan. Mga kapatid, in Jordan River, John immersed deep, overwhelmed his followers. We too must receive the baptism today. Kita nyo? Today. Kaya alam niyo sa totoo lang, mga kapatid, bakit marami pong churches na mayroon pong sariling baptistry sa iglesia? Because today is the day of our salvation. Makikita po natin, siyempre, may case-to-case basis. Ito naman, Sister Chat, kung magsalita ka, alam mo naman ang liit ng church natin, paano tayo maglagay ng baptistry? Yes po, I understand. Amen? Pero mga kapatid, kung meron po tayong chance na mababaptize ka agad ang isang tao, gawin po natin. At huwag po natin ipagpaliban. Amen. For today is the day of your salvation. Amen. Maaaring harangan po tayo ng kaawan. Nagdesisyon ka na, minsan nga, nag-o-orient kami. O ikaw ba, willing ka nang tumanggap sa Panginoon sa pamamagitan ng bautismo? Mag-yes ka ngayon. Eh kaya lang, ang baptism pala natin, schedule sa ganitong pits ang ating mass baptism.
Nako, hindi po natin makukuha lahat yan. Amen? Pag nag-decide ngayon na, gawin na po natin mga kapatid. At salamat nga at may natuklasan tayong swimming pool dito, di ba? Na sobrang napakalapit. Kasi kung pumunta pa tayo, pastor, sa dagat, maraming haharang sa ating balyina dyan sa dagat. Bakit tayo makarating doon sa dagat? So dito na, sa napakalapit mga kapatid. Although na medyo may bayad ng konti, pero maliligtas ka. Mailulubog ka. Di po ba? Huwag na po natin abalahin. We are on the hour of urgency. Tayo po ay kailangan magmadali. Amen. Dahil ang ating pong kalaban, kung tayo ay nag-workout 24 hours a day, ang kalaban hindi, 48 hours. Kaya nga tulad siya sa roaring lion. Biruin mo, roaring lion si Seven, umiikot-ikot sa mananampalataya. Bakit? Harangan tayo. Kaya wag po tayo magpaharang. Kailangan gawin po natin kaagad, mga kapatid, ang water baptism. So there are 4 types of baptism. Tama ba itong relo dito? So in Hebrews 6:2, amen, disclose that one foundational doctrine of Christian faith is the doctrine of baptism. So alam niyo ba mga kapatid that there are 4 types of baptism na nakatala po according sa book of Hebrews mga kapatid at atin po yung isa-isahin. The first of this baptism is the practice of John the Baptist. Mark 1:4 ang sabi doon, John did baptize in the wilderness. Amen. And preached the baptism of repentance for the remission of sins. Hindi nyo ba na-obserbahan mga kapatid? Meron palang tinatawag na baptism of repentance. And by the way, what is wilderness na tinutukoy po in the book of Mark 1:4? Sabi niya rito, John did baptize in the wilderness. So ang wilderness mga kapatid, it speaks about the 2 level. It directs the reader, tayo po ay dinadirect. Mga kapatid, kung naalala nyo na kung paano ang ating pong Panginoong Yesu Kristo nilid ang Israelites from Egypt, papunta po doon sa Promised Land. So saan sila dumaan? From the wilderness mga kapatid, tatawirin nila yun. So meron po tayo sa ating pong espiritual na buhay, meron po tayo kailangang tawirin. Naunawaan nyo mga kapatid? Meron po tayong kailangang tawirin sa ating pong mga buhay. Ano yun, Sister Chat? Napakarami po natin kailangan i-overcome. Amen. Bago pa tayo magdesisyon. Minsan nga ang iba, alam mo na kailangan ng mabaptize tayo in water baptism. Hindi mo ginagawa. Bakit? Kasi naiisip, baka anong sabihin ng aking mama at papa? Alam mo naman ako, Sister Chat, pinanganak ako, sarado, kandado. O may mga ganoon. At saka paano na yung mga tinatago-tago ko dito sa aking bitaka? Meron pong ganong isipin sa ating mga sarili. Hindi natin masurrender ang dating buhay natin. Huwag po tayo mga kapatid mamuhay doon. Dito po tayo. Kaya nga nung nakaraang linggo, foundation ang pinag-usapan dito sa salita ng Diyos. No? Dito po mga kapatid. Manampalataya tayo dito. Kasi kung hindi ka dito maniniwala, kahit naman abutin tayo dito ng buong maghapon sa kapapangaral ng water baptism, hindi mo talaga gagawin. Bakit? Wala kang pundasyon. Wala po tayong pananampalataya. Pero kung tayo po ay may pusong bukas, tayo po ay may pusong paglilingkod, uunawain po natin. Sige, Marlene. May tanong siya. Tayo bro, tayo. Hindi ko masyadong marinig. Sorry. Tandaan po natin, water baptism ang ating pong pinag-uusapan. Sige bro. May question ako regarding sa water baptism na system. Ito kasi kahit ako, nagpapagpay sa mga repentance. Kasi kaya nga, kasi tinuturo natin kailangan magpapaptize, di ba? Kasi nga, the day of salvation is now. Pero meron kasi tayong
may mga nangyayari kasi, example ako, napapaptize ako without knowing the true meaning of water baptism is repentance. Yung death to all. Diba? So, ano mas pinaka-apay? Magpapaptize sila without knowing deeply what is the water baptism, or magpapaptize sila after they know yung nung nalaman na nila yung anong ibig sabihin ng water baptism. Kasi meron tayong magpapaptize tayo, tapos after many weeks or even days, hindi mo na makikita sa church. Thank you, Brother Jumides. Okay. So, yung po ang sinasabi ni Brother Jumides na siya ay nagpabaptize sa panahon na marahil napakinggan niya, nag-decide ka agad, pero pagtalikod, pero ano yun? Ano ba yung ginawa ko? Di ba parang gano'n na nabigla? Na alam mo, nung oras na yun, nang tinalakay sa'yo, nakaintindi ka, pero pagtalikod mo, nung nag-sink in na sa'yo ang lahat, parang wala kang masyadong understanding doon. So bro, hindi ka nag-iisa. Ako man din ay dumaan po sa ganyan. Sinabi ko nga sa inyo, nagpalabaptize ako eh. Pero dito mga kapatid, hindi na po matter para sa akin kung kailan ka magpapabaptize, doon sa hindi ka nakakaintindi o sa nakakaintindi. Kaya ito po ang mahalaga. Kailangan alam po natin to, salita ng Diyos. Ngayon, tayo po ay nag-i-explain ng water baptism na kailangan maunawaan po natin. No? Water baptism in the name of Jesus Christ. Bakit kailangan may pag-unawa ka sa water baptism mo? Marami pong taong nabaptize. Pero hindi niya alam kung anong scripture ang ginamit, anong pangalan ang ginamit. Di po ba? Napakahalaga yun na kailangan alam mo. Tanungin mo ang iyong sarili ngayon, hindi ko na kayo iisa-isahin. Ano ang scripture na ginamit nung ikaw ay binaptize? At kaninong pangalan ikaw ay binaptize? Ngayon, kung sa iyong pag-alaala ay hindi mo maalala ang bautismo mo, kung kaninong pangalan, may problema tayo ngayon. Bakit? Dahil hindi mo sure eh. Nilubog ka nga, pero hindi mo naman alam kung anong bautismo mo. Meron pong bautismo sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu. Mali po yun mga kapatid. Kailangan ang bautismo po. Sanayin natin ang ating pong sarili. No? Dito sa Pilipinas mga kapatid, sa aking pong obserbasyon, kasi sa amin sa Hong Kong sanay po kaming naglalakad sa kalsada. Kasi doon mga buildings doon eh. So dito, hindi. Parang dito atay kailangan natin door knocking, visitation. So, medyo iba ang estilo ng evangelism dito sa Pilipinas. Since na gano'n ang sitwasyon, kasalanan. At mamaya, madadaanan po natin yan, Brother Jumides. Thank you so much. So doon mga kapatid, kung kayo ay nasa ganong anggulo, katulad ni Brother Jumides na nabaptize ka nga, pero hindi ka sure doon sa bautismo mong tinanggap, kung anong uri ng bautismo yon, para sa akin mga kapatid, hindi po masama na magparibaptize ka para aware ka na ang ibabaptize sa'yo ay pangalan ng Panginoong Heso Kristo. Tama po ba, Pastor? Amen? Amen? Kailangan po tayong maniguro. Ako noon mga kapatid, to be honest, binaptize po ako, pero ano yun? Born again people na nagbaptize sa akin. Hindi ko na nga maalala kung anong church yun eh. Diba? Pero maganda sila mag-explain. Yan ang naalala ko. Pero yung versikulong ginamit, kung kaninong pangalan ng ako'y nilubog, talagang nilubog ako. Ang ganda nga pinaglubugan sa akin, swimming pool. Pero nung ako'y nakaintindi na sa water baptism, kailangan ko itong i-correct. Kaya nandoon mga kapatid, ako po ay ibinaptize ng isa pong minister ng Panginoon. Saan ako binaptize? Sa drum. Sabi niyo, pumasya ka, Sister Jack. Ano naman? Ano pa naman tayo noon, di ba? Kaya nga nag-throwback tayo, kala niyo siguro gano'n tayo forever, ha? No? So, kasya mga kapatid. So, nagpaniguro po ako sa drum. Dahil, siyempre, ang laki naman ng drum. Kasya pa naman tayo. So, gano'n lang naman sa drum, mga kapatid.
Gagalit ka. Alam mo, paigayin ka sa drum. Gagalit po tayo sa drum, nulog po tayo. Kasi may mga ibang churches na wala naman talaga silang magagandang baptistry. So, drum po, ginagamit natin yan. So, doon po ako na-rebaptize, pero sure na ako na ang aking bautismo, Acts 38, sa pangalan ng ating pong Panginoon Jesucristo. Tandang-tanda ko po yun mga kapatid. Amen. So kung kayo ay medyo nalilito kung anong baptism pong ginamit sa inyo, wala pong problema. Magpa-rebaptize. Amen? Para lang makapaniguro tayo mga kapatid. So, they baptize the baptism of repentance. So, ibig sabihin pala mga kapatid, yung pong ginagawa natin pagsisisi. Kaya nga sa plan of salvation, faith. Una, mananampalataya. Manampalataya. Pangalawa, repentance. So, yan po pala ay sign na yan, na baptism of repentance. Magpapalinis po tayo ng atin pong mga sarili sa atin pong Panginoong Jesucristo. Pangalawa, the second baptism is not biblically described at any one concise word, but could be termed the baptism of suffering. Nandiyan po sa inyong libro mga kapatid. Baptism of suffering. Sabi ng Luke 12:50, but I have baptism to be baptized. Sino nagsabi? Si Jesus Christ. Read that how am I straitened or distressed till be accomplished. Mayroon daw po siyang baptism na kailangan niyang pagdaanan ng ating pong Panginoong Jesucristo. Ano yun? Kung inyong maalaala mga kapatid, na ang ating pong Panginoong Jesucristo ay inumin niya ang saro. Alam niyo yun? Ang cup mga kapatid, ang laman ng cup o ng saro na nandoon ang kasalanan ng buong sanlibutan. That is the baptism of suffering. Na kung kaya sinabi ng ating pong Panginoong Jesucristo in Mark 26:39, let this cup pass by me. Kita nyo, maging ang ating pong Panginoon, nag-desire din sa nag-wish na kung pwede huwag niyang inumin. Huwag niyang inumin yung laman ng saro. Dahil alam ng Panginoon na oras na inumin niya yung brother Dong, siya po ay mamamatay. Naalala niyo yun? Ininom ng Panginoon. Kaya ang sabi, let this cup pass from me, but not my will, but thy will be done. You see, ang Panginoon po mga kapatid, hindi yung kanyang kalooban, dahil kung saganang kanya lang, Brother Ramil, ayaw niya yun eh. Pero yun mo, lahat ng kasalanan ng sanlibutan. Kaya nga ano ang sabi mga kapatid, He himself would face the extreme hardship as the faithful servant. Kaya nga sa Jeremiah mga kapatid, si Jesus Christ, tinawag po siyang faithful servant. Bakit? Nagkaroon po siya ng baptism of suffering. Now, maraming tao na nagtatry na gawin, Brother Elgin, di ba? May mga tao na akala nila kaya mong gawin ang ginawa ng Panginoong Jesucristo. Na kaya mong ipapako sa krus ang iyong sarili. That is very wrong. Dahil hindi po natin kailanman, walang sino mang worthy sa loob ng iglesyang ito na kaya pong gayahin ang ginawa ng ating pong Panginoon na magpabayumay sa krus ng Kalbaryo. Tanging ang ating Panginoon lang, Jesucristo. Amen? Yan po ang tinutukoy na baptism of suffering. So, ang pangatlo, mga kapatid, this reference portray that the eminent spiritual physical surrender Jesus assumed upon himself bearing the sin of the world. Yun na po yung mga kapatid na kinarga po ng ating pong Panginoon ang kasalanan ng buong sanlibutan. Kaya maobserbahan niyo mga kapatid, noong ang Panginoon ay naglakad, on the old rugged cross mga kapatid, bit-bit ng Panginoon yun. Na minsan, ginawa pa nilang pelikula yun mga kapatid. Ako po nanonood ng Passion of Christ. Hindi ako nakapanood niya. Bakit? Alam ko sa aking sarili, no one can imitate what God did on the cross of Calvary. No one. No one. Kahit sabihin pang mukhang nagaya, pero no one. Bakit? Ang Kristo po ay namatay. Si Jesus Christ ay namatay.
Di ba yung ganap naman ng pelikulang yun? Buhay naman, pastor ah. Oh, gaya-gaya lang po mga kapatid. Pero ang totoong ginawa ni Kristo kailanman, hindi po natin kayang-kayang gayahin mga kapatid. Amen? So ano ang pangatlo, mga kapatid? The third baptism in the New Testament. Ito na po yung pinag-uusapan natin. A water baptism in the name of Jesus Christ. In Matthew 28:19, ano ang sabi doon? Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name. Oh, yung iba nagdududa kung anong pangalan ng iyong bautismo, makinig na mabuti. Baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ngayon, kaninong pangalan tayo dapat na bautismo? Kanino? Maraming mga tao